Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Ilang araw pagkatapos ng insidente kay Lucy, nawala ang marka sa mukha ni Ivana, ngunit ang galit ni Juan Carlos ay nag-aalab pa rin ng maliwanag at mainit, lalo na nang maalala niya ang session nila ni Dr. Linda at kung gaano siya nasira nang magsalita ito tungkol sa pag-atake. Kahit anong pilit niyang gambalain ang kanyang sarili, walang makakapagpagaan sa kanyang galit. Naisip niya kung bibigyan ng warning ng HR ang lahat, okay na siya, at kapag nawala na ang mga chat ay matutuwa siya. Ngunit pagkalipas ng 3 araw, wala nang malapitan si Juan Carlos sa anumang pakiramdam ng kasiyahan. Gusto niya ng paghihiganti, at dugo ni Lucy. 3 oras siyang natulog at wala sa tamang pag-iisip para gumawa ng anumang uri ng mga desisyon, lalo na ang mga bagay na makakaapekto ng husto sa hinaharap ng isang tao. Ang pagbak sa impyerno ay ang pinakamagandang bagay na dapat gawin. Ngunit kinuha pa rin niya ang kanyang telepono sa opisina at tinawagan si Gibby. Kumatok siya ng 1 beses at pinapasok ang sarili. Yes, Mr. Jackson. Isama si Lucy Edison. Kailangan ko siyang harapin. Ang kanyang assistant ay naisip na ito ay isang kahila-hilakbot na ideya, at dapat niya itong pabayaan dahil si Ivana ay naninirahan sa OK, at wala ng mga karagdagang insidente. Hinarap ng HR ang issue, at wala na ang mga chat, sir. Let's keep the peace. Si Juan Carlos ay lahat para sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ngunit pagkatapos niyang makitungo kay Lucy, kung hindi siya magpapakita ng halimbawa, kung hindi siya gumuhit ng linya sa kung saan, mawawala ng kontrol ang mga bagay, at sino ang nakakaalam kung hanggang saan aabot ang PA ni Matthew. Sa susunod ay baka hindi na lang siya titigil ng ilang sampal. Hindi niya hahayaang magpatuloy ang shit na ito. Mr. Jackson, I think, 1 beses sinubukan ni Gibby na makausap siya, pero hindi nagbago ang isip ni Juan Carlos. Hihingi ba ako ng opinyon mo, Gibby? Tanong niya, madilim ang mukha niya sa galit, nagsalubong ang mga kilay sa matinding pagsimangot. Hindi po. Mabilis siyang umiling at lumabas ng opisina nito. Mas alam niya kaysa sa magtulak kapag nasa isa sa kanyang malungkot na mood. Habang hinihintay niya ang presensya ni Lucy sa kanya, tiningnan ni Juan Carlos ang schedule niya para bukas at binasa ang walang katapusang mga email na nakatambak sa kanyang inbox. Mayroong hindi bababa sa 100 na hindi pa nababasa, lahat ay nagsasabing sila ay mahalaga. Mga deadline na matagal nang lampas sa takdang petsa. Natitirang feedback sa mga panukala ng proyekto. Nawawalang pirma mula sa mahahalagang kontrata. Isinara ni Juan Carlos ang laptop niya nang hindi sumasagot ni isa sa kanila. Haharapin niya silang lahat pagkatapos niyang hawakan si Lucy, naisip niya, habang nakasandal siya sa kanyang upuan at ikinawit ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo, humihikab ng malakas. Ito ay isang mahabang araw, at ang mabuting gawin ay ang umuwi, uminom ng ilang beses at matulog sa kanyang sopa. Ngunit ang ideya ng pagbabalik sa kanyang bahay ay nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na hindi niya talaga maipaliwanag ito, ngunit hindi komportable ang dumating. Noong una niyang binili ang lugar, ito ay bawat bit ng isang bachelor's dream pad at ang perpektong lugar upang libangin. Makalipas ang ilang taon, ganoon pa rin yon. Ngunit ngayon ay nakita niyang napakalaki nito para sa isang tao. Napakatahimik, masyadong malungkot, too cold and sterile. Hindi talaga kung ano ang isang tahanan.
Hindi kasing init at parang bahay ang pakiramdam ng penthouse noong nandoon si Ivana. Isang mahinang pagtap sa pinto ang sumigaw para sa kanyang atensyon, na ipinagpaliban ang kanyang mga isyu sa real estate ng ilang sandali nang pumasok ang assistant ni Matthew. Umaaligid siya sa loob lang ng pinto, ikinulong ang mga kamay sa harap niya, nililibot ng mga mata niya ang lahat ng nasa kwarto maliban sa kanya habang nagsasalita siya. Mr. Jackson, gusto mo ba akong makita? You're fired. Sabi ni Juan Carlos, hindi siya binigyan ng pagkakataon na maupo at sabihin ang kanyang kaso. Pack your stuff, and security will escort you out. I can explain, sir. Pakiusap ni Lucy sa kanya, na nanlalaki ang mga mata sa gulat habang tumatakbo papunta sa desk niya. Casual na pinag-cruise ni Juan Carlos ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Aling bahagi ng sinabi ko ang nagbigay sa iyo ng impresyon na ito ay isang negosasyon? Maaari kang umalis ng mag-isa, o maaaring may tumulong sa iyo. Ipaalam sa akin kung alin ang gumagana para sa iyo, Miss Edison. Nang hindi na hinintay ang kanyang tugon, pinapasok ni Juan Carlos sina Gibby at Clara. Mangyaring tulungan si Miss Edison na alisin ang kanyang opisina at siguraduhin na ang lahat ng mga protocol para sa mga dismissal ay sinusunod. Yes sir, sabi ni Gibby, nanginginig ang mga ngipin, nangangitim ang mukha sa galit habang inaakay nila si Lucy palabas ng opisina nito. Bahagya pang nakasara ang pinto nang biglang pumasok si Matthew, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Pinaalis mo ang assistant ko. Napag-usapan na natin to. Pumayag ka na hindi ka makikialam. Never akong pumayag na kalokohan. Galit na sagot ni Juan Carlos. Fuck, Juan Carlos, ito ay isang kaso ng hindi patas na pagpapaalis na naghihintay na mangyari. Hindi ka basta-basta magpapaalis ng tao. She assaulted someone, that's grounds for dismissal. Hindi pagkatapos bigyan siya ng warning ng HR. Fucking hell, bawiin ang iyong mga tagubilin ngayon. Hindi. Kiit ni Juan Carlos na hindi pumayag sa kagustuhan ng pinsan niya. Ikaw. Itinuro ni Matthew ang hintuturo sa kanya, nakasimangot na galit na galit. Ngunit iniangat ni Juan Carlos ang kanyang ulo sa pintuan. Tapos na siyang magsalita tungkol kay Lucy. Kung gusto niyang magsampa ng kaso ng hindi patas na pagpapaalis laban sa kanya at sa kumpanya, malugod niyang tatanggapin siya. Hindi pa ito natapos. Singhal ni Matthew sa kanyang balikat habang papalabas ng opisina na malakas na isinara ang pinto sa likod niya. Bagong open pa lang ulit ni Juan Carlos ng laptop, malapit nang harapin ang kanyang mga email, lumipad si Ivana sa opisina niya at bumagsak na parang mini tornado sa landas ng pagkawasak, nalilito at halos maluha-luha. Pinaalis mo si Lucy? Tanong niya, nanginginig ang boses niya sa galit, baka galing din sa luha niya. Hindi naman sigurado si Juan Carlos. Kahit naasar siya sa kawalan nito ng protocol at pag-waltz sa kanyang espasyo ng hindi inanyayahan, natigilan siya sa katahimikan habang pinapasok siya nito. Lalong nakakamangha ang mga mata niya nang hindi nakatago sa likod ng salamin niya. Hulaan niya ay may suot na naman itong contacts. 3 araw na niya itong hindi nakita dahil nilayuan niya ito tulad ng pangako niya sa sarili, iniwasang hanapin siya kahit na sinisigawan siya ng puso na puntahan siya. Palagi siyang magaling pumatol sa mga tao. Hindi na kailangang mag-isip ng labis tungkol sa pag-iwas sa isang tao. Ngunit kasama si Ivana, natutunan niya ang isang mapagpakumbaba na aral, ang pag-iwas sa isang tao ay nangangailangan ng lakas ng loob at lubos na katapangan. Ngunit ang pag-iwas sa isang taong nakakabaliw na naaakit sa iyo, na ang katawan na iyong hinahangad sa bawat himaymay ng iyong kaluluwa, ay tumagal ng 100 beses na higit pa. At ngayong nandito na siya, sa harapan niya, abot kamay, hindi niya akalain na magkakaroon pa siya ng lakas para magtagal pa. Gusto niya kasing kailangan niya ng hangin para makahinga. Magsalita ka, she snapped, itinapat ang mga palad sa desk niya. Huwag mo lang akong titigan. Sabihin mo sa akin kung bakit mo pinaalis si Lucy. Hindi ako sumasagot sa iyo, Miss Gonzalez. Ungol niya sabay tulak palayo sa kinauupuan niya at lumapit sa kanya. Siya ay nakatayo sa kanyang ground, nanlilisik pabalik sa kanya,
Ang kanyang mga mata ay kumikislap galit na galit. Hindi mo magagawa yon. Hindi mo siya mapapaalis. Kailangan niya ang trabahong ito. Dapat naisip niya yon bago kanya hinawakan. Sigaw ni Juan Carlos sa kanya, hindi makapaniwalang galit na galit siya sa kanya. Siya dapat ang magpasalamat sa kanya. Ginawa niya ito para sa kanya. Kinarap na ito ng HR, okay lang ako. Sigaw ni Ivana, at hindi rin nagtagal at nauwi sa hiyawan ang usapan nila. Hindi ako okay. Sinaktan ka niya. Hindi ako magiging okay niyan. Hindi ako ang iyong concern, Mr. Jackson. Ikaw ay tiyak, Miss Gonzalez. Ikaw ang aking assistant. Hindi, umiling si Ivana. Assistant ako ni Matthew. Ibinigay mo ako, remember? Siyempre naalala niya, ito ay isa sa akin ang pinakatanga, mapusok na mga desisyon na ginawa niya, kasama ang isang ito, tila ako. I-reassign kita, sigaw nito sa kanya, parehong pagkakaiba. Itinaas ni Ivana ang kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran, nanginginig ang kanyang itaas na labi. Hindi mo alam kung paano mo ginulo ulit ang mga bagay-bagay para sa akin. Ivana, sinubukan siyang abutin ni Juan Carlos, pero umatras siya, itinaas ang mga kamay niya. Hindi ko ginawa ito bilang boss mo. Ginawa ko ito bilang iyong lalaki. Anong klaseng lalaki ako kung papayag akong saktan ka ng isang tao? Paano ako magiging okay sa lahat ng ito kung alam kong hindi ka naligtas dito? Hindi gagamitin ng lalaki ko ang kanyang awtoridad para ayusin ang mga personal na marka, bulong niya. Hindi ipaglalaban ng lalaki ko ang mga laban ko para sa akin dahil alam niyang malakas ako at kaya kong humawak ng shit sa sarili ko. Kung may pakialam ka man sa akin, babawiin mo ang desisyon mo. Napaangat ng ulo si Juan Carlos, nalilito sa mismong paniwala na siya ay maaaring makipag-ayos sa kanya at baguhin ang kanyang isip. Hindi, matigas niyang ipinilig ang kanyang ulo. Ang kanyang desisyon ay final. Ang pagyuko sa kalooban ni Ivana o ng sinuman, sa bagay na iyon, ay magiging tanda ng kahinaan. Hindi na ako magtatanong ng anuman sa iyo pagkatapos nito, pakiusap. Pagmamakaawa niya, ang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay tuluyang bumagsak, at sumakit ang puso ni Juan Carlos. Nais niyang abutin at suklayin sila, gusto niya itong hawakan sa kanyang mga bisig, ngunit ipinangako niya sa sarili na susundin niya ang kanyang pamumuno. Hihintayin niya itong lumapit sa kanya. Hindi niya kayang takutin siya. Kaya't nanatili siya sa kanyang kinaroroonan at pinilit ang kanyang sarili na panatilihin ang kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran kahit na siya ay nananabik na tipunin siya sa kanyang yakap. Bakit? Bakit napakahalaga na hayaan siyang makatakas sa kanyang sheet? Tanong niya nang matunaw ang bukol sa lalamunan niya. Siya ay isang solong ina, hindi ko kayang buhayin ang sarili ko dahil alam kong may pananagutan akong kunin ang kanyang sweldo. Mabilis na pinunasan ni Ivana ang kanyang mga luha ngunit nanatiling basa ang kanyang mga mata. Nadulas sila sa mahabang katahimikan, kapwa nakatingin sa isa't isa, naghihintay kung sino ang unang makakabasag. Alam ni Juan Carlos na magiging siya iyon habang tumatagal ang mga luha nito sa kanyang pisngi. Pagtalikod sa kanya ay isang bigong ungol ang kanyang pinakawalan at inabot ang kanyang opisina sa telepono para tawagan ang kanyang assistant. Agad na sagot ni Gibby, "Yes, Mr. Jackson." Huminga siya ng malalim, hindi makapaniwalang binigay niya ang mga hinihingi ni Ivana. Ito na ba ang simula ng kanyang wakas? Magkano pa kaya ang gagawin niya para sa kanya? Ilang beses pa ba siya kailangang sumuko at yumuko sa kanyang kalooban? Sabihin kay Miss Edison na maaari siyang manatili. Siyempre sir, magiging magaan ang loob niya. Nakatalikod pa rin sa kanya si Juan Carlos, ibinaba ni Juan Carlos ang tawag sa kanyang assistant at bulag na tumitig sa view sa kabila, naasar sa sarili dahil sa sapat na pag-aalaga para umatras. Tapos na, sabi nito sa wakas nang hindi lumilingon sa kanya. Narinig niya ang mga yabag nito at inaasahang maririnig niya ang pagsara ng pinto ng kanyang opisina. Pero nagulat siya, sobrang naaliw, nang maramdaman niya ang mga braso nito sa baywang niya. Salamat, sabi niya, ipinatong ang mukha sa likod niya. Maraming salamat. Tumayo si Juan Carlos takot na huminga, nananakit ang bawat parte ng katawan niya para sa kanya.
Ang pagiging malapit sa kanya ay labis na pagpapahirap, at alam niyang dapat niya itong itulak palayo, pakawalan siya. Ngunit nang sinubukan niyang lumayo, hindi niya magawa. Hinawakan siya nito sa kinatatayuan, tinakpan niya ang maliliit niyang kamay ng malalaking kamay nito. Manatili ka rito hanggang sa tumigil ka sa pag-iyak, sabi niya sa balikat. Okay na ako ngayon. Kailangan kong bumalik sa trabaho. Sinubukan ni Ivana na kumawala, ngunit kumapit siya ng mahigpit. Hindi ako okay, ungol niya habang tumalikod at hinila siya sa braso niya. Sabik niyang dinilaan ang kanyang mga labi, nanlaki ang mga mata sa gulat. Mr. Jackson, hindi ako okay kapag patuloy kang umiiyak, bulong niya habang hinahanap ang mukha niya. Ako, nananatiling misteryo ang anumang sasabihin niya habang pinagdikit niya ang kanilang mga labi sa isang maalab na halik. 3 araw, naisip ni Juan Carlos habang hinihila siya palapit, ang mga kamay nito sa buhok nito, ang dila at labi nito ay hinihingi ang lahat sa kanya. Sapat na ang 3 araw na hindi siya nakikita para mabaliw siya. Hindi niya maisip ang isang buhay na wala siya. Binuhat siya nito at inilagay sa gilid ng mesa niya. God, Princess, daing niya sa kanyang leeg, nalasing sa malambot at mabulaklak na pabango nito. Gusto niya ito kahit saan habang matako niyang kinuha muli ang mga labi nito. Nalasahan niya ang mint at ang pulot na tsaa na ininom niya minsan bago pumasok sa opisina nito. At sa sandaling iyon, habang ang mga kamay nito ay gumagala sa buong katawan niya, hinahawakan ang bawat pulgada ng nakalantad na balat na makikita niya, napagtanto niyang iyon ang pinakamasarap na lasa sa mundo. Juan Carlos, bumuntong hininga siya. Ang kanyang pangalan sa kanyang mga labi, tulad ng banayad na haplos ng ulan ng tag-araw, ay sapat na upang mawala ang kanyang lahat ng dahilan. Mas hinigpitan niya ang pagyakap sa kanya, kinulong sa mga kamay nito ang kanyang malalambot na dibdib, naninigas ang mga nipples nito sa paghawak nito. Maaari kitang ihatid ngayon din, ungol niya. Sa mesa na ito, kaya ko kayong lahat. Hindi pwede, hirit ni Ivana. Pero hindi ko gagawin. Hindi pa naman eh. Bumuntong hininga siya sa labi niya, nagdikit ang mga noo nila. Not like this. Hindi kapag nagdududa ka pa sa atin. Tinulak siya ni Juan Carlos palayo at naglakad patungo sa bintana, binigyan sila ng puwang at oras para maituwid ang kanilang mga galaw. We have to stop this, sabi niya mula sa likod niya. Tumigil ka ano? Napalingon siya sa bintana at nakataas ang kilay. This whole thing. Galit na sabi niya, ang mga kamay niya ay nagpapalipat-lipat sa pagitan nilang dalawa. Whatever this is. Naghihinala na ang mga tao na may nangyayari sa pagitan natin. At saka nandoon si Laura. Natawa si Juan Carlos pero walang katatawanan ang boses niya nang magsalita siya. Ano sa tingin mo ang alam mo tungkol kay Laura? Well, nagtaas baba si Ivana. Alam kong nasa buhay mo pa siya. Ganoon ba, Princess? Gumuhit siya habang lumalapit ulit sa kanya, mabagal at sumusukat ang mga galaw niya. Maaring ako ang lahat, ngunit hindi ako manloloko. Nagpatuloy si Ivana, nagbibiro ng kalokohan habang umaatres sa pinto. Kung hindi lang siya naiirita sa lahat, he would have found the whole thing cute, adorable even. At sa palagay ko iyon ang tingin mo sa akin. Tanong niya nang huminto siya sa harap niya, manloloko ako. I never said that, bulong ni Ivana. Pero hindi mo kayang mahuli sa chismis sa opisina, and I need this job. Narito ang bagay, Princess, ngumiti si Juan Carlos habang inilagay ang 2 kamay sa pinto, sa kanyang tagiliran, at ikinulong siya. Wala akong pakialam sa iniisip ng mga tao. Ginawa kong malinaw ang aking mga intensyon kung saan ka nag-aalala. Kapag tumigil ka na rin sa pag-aalaga sa lahat, lalapitan mo ako, andito lang ako, naghihintay sa'yo. I won't. Umiling siya, ang boses niya kasing bigat ng mga mata niya na may pagnanasa. Oh, bulong nito bago bumaba ang ulo at hinalikan siya ng gutom, inipon siya muli sa kanyang mga bisig. Sabi ko sa iyo na mayroon ako sa lahat ng oras sa mundo. Maghihintay ako, at huwag na huwag mo nang palalakihin si Laura. Siya ay walang kabuluhan sa lahat ng ito. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin sinira ko na ang mga bagay sa kanya sa sandaling bumalik ka.
I didn't want to waste her time the same way you're wasting the lawyers. Naghihintay si Clara sa kanyang opisina nang bumalik si Ivana mula sa marketing meeting. Tiningnan niya ang kanyang nagniningning na mukha at agad na gustong maglaho pabalik sa direksyong pinanggalingan niya. Ngunit late na, nakita na siya ng kaibigan niya. Ivana Gonzalez, hindi ka maniniwala sa kahangahangang balita na mayroon ako. Napahiyaw siya, iwinagayway ang isang itim na corporate card sa harap ng kanyang mukha. Napabuntong hininga si Ivana at napasandal sa kanyang upuan. Gusto ko bang malaman ang kamanghamanghang balitang ito? Well, ibinigay sa amin ng Dragon ang kanyang corporate card para sa mga inumin ng koponan bukas ng hapon. Maaari daw kaming pumili ng kahit anong lugar na gusto namin. Nagpatuloy si Clara, hindi pinapansin ang kanyang kawalan ng sigasig. Iyan ay mahusay, magsaya. Sabi ni Ivana na nagdadasal at umaasang hindi makita ng assistant ni Juan Carlos ang lungkot sa kanyang mga mata. 2 linggo na ang nakakalipas simula nang sinubukang tanggalin ni Juan Carlos si Lucy, at nakiusap itong bawiin ang desisyon nito. 2 linggo mula noong huli niya itong hinalikan at hinawakan. 2 linggong katahimikan mula sa kanya. Dapat ay natutuwa siya na pinapanatili niya ang kanyang distansya tulad ng hiniling niya. Ngunit siya ay hindi. Na-miss niya ito ng sobra, halos mawalan na siya ng gana sa pangangailangan. Maliban sa mga bagay na may kinalaman sa trabaho, halos hindi sila nag-uusap. Si Juan Carlos ay mukhang stressed out sa kanyang ulo sa tuwing siya ay bumangga sa kanya. Siya ay nag-aalala tungkol sa kanya, total daddy siya ni Aiden. Ngunit ano ang karapatan niya na tanungin siya tungkol sa kanyang kapakanan? Nakikinig ka rin ba sa akin? Tanong ni Clara na nag-flash pa rin ng card. Ako nga, mabilis na pagsisinungaling ni Ivana. Okay, mahusay kung gayon. Magkita-kita tayong lahat sa Crush Club bukas pagkatapos ng trabaho para sa Sundowners. Aba, bakit tayo magkikita sa Crush Club, at sino ang tayo? Natarante si Ivana nang mapagtanto niyang hindi niya sinasadyang pumayag sa isang hapon ng pag-inom dahil ayaw niyang malaman ni Clara na nakipaghiwalay siya. Ivana, samahan mo ako. Naiinip na bumuntong hininga ang kaibigan niya at ipinipitik sa balikat niya ang kulay karamelo na tirentas niya. Kakausap lang natin tungkol dito, pumayag ka na. Okay, pero sinubukan niyang makaisip ng dahilan para hindi makalabas sa outing, ngunit wala ang assistant ni Juan Carlos. At para sagutin ang sino, tuwang-tuwa na pumalakpak si Clara. Lahat naman ng ibang assistant, at talagang dahilan para maglasing kaming lahat habang nagpaplano kami ng farewell party ni Gibby. Kailangan mong aminin na dapat itong maging maalamat dahil ang oldie ay isang alamat sa paligid. Sa ilang mga punto, si Ivana ay nag-zone out at hinayaan siyang makipagdaldalan sa kanyang malalaking pangarap at maliliwanag na ideya, sa halip ay tumutok sa kung ano ang hindi niya sinabi. So, hindi darating si Mr. Jackson. Hindi niya namalayan na nailabas niya ang kanyang mga iniisip hanggang sa lumingon si Clara sa kanya na may nalilitong pagsimangot. Huwag mong isipin. Mayroon siyang round-robin poker game kasama ang iba pang mga CEO at execs, I doubt na nandoon siya. Nakapasok siya sa semifinals, at 100 milyon at ilang pagbabago ang nakataya. Kaya oo, ang ating maliit na pagdiriwang ng inumin ay mas mababa sa liga ng Dragon. Nakikipaglaro siya sa mga malalaking lalaki. Siyempre, naisip ni Ivana, sinusubukan ang kanyang makakaya na huwag ipakita ang kanyang pagkabigo. Okay. I'll meet you guys at Crush Club then. Pero hindi ko nga alam kung bakit ako sumasabay since hindi naman ako umiinom. You're coming for the entertainment and our awesome company, of course, tinawag ni Clara sa balikat niya bago siya nakalusot sa pinto. Si Ivana ay gumawa ng mukha sa kanyang pag-atras, inis sa kanyang sarili dahil sa hindi sapat na pagsisikap na magmakaawa sa mga plano ng kanyang kaibigan. Kung si Lucy ay sumasama, tiyak na magagawa niya nang wala ang company. Dahil muntik na siyang maalis ni Juan Carlos, ang assistant ni Matthew ay nagsisikap na kunin ang kanyang magagandang libro, hanggang sa pagbili ng kanyang chai latte at tanghalian halos araw-araw. The whole thing made Ivana uncomfortable, but she had not figured out how to tell her to stop,
and she's okay with not being friends. Ang kanyang isip pa rin sa pinaka-dreaded outing, si Ivana ay bumaling sa kanyang laptop at ibinaon ang sarili sa kanyang mga report at mga panukala sa negosyo para sa natitirang bahagi ng hapon. Nang umikot ang 4 PM, umiikot ang kanyang ulo mula sa lahat ng pie chart at graph. Makalipas ang kalahating oras, kinuha niya ang kanyang gamit at umuwi na. Tumigil siya sandali para makipag-chat kina Ted at Jim. Pinananatiling busy siya ni Gibby nitong mga nakaraang linggo na halos wala na siyang oras para tingnan ang mga ito. Tuwang-tuwa ang dalawang lalaki nang makita siya. Kumusta ang mga bagay sa ika-36 na palapag? Tanong ni Ted pagkatapos ng kanilang karaniwang mga katuwaan. Ang malaking boss ay dapat na na-stress sa kanyang ulo, ang ibig kong sabihin, sa lahat ng mga truck na ito ay na-jack at nag-aapoy. Dagdag ni Jim, I don't know what you mean, pag-amin ni Ivana habang nilalaro ang strap ng laptop bag niya sa balikat. Tuwang-tuwa ang dalawang security guard na punuin siya dahil halatang wala ang daliri niya sa pulso. Sa nakalipas na 2 linggo, habang hinahangaan niya si Juan Carlos, nagulo ang mundo, at isang malabo na tripulante ang nagngangalit, na nagta-target ng ilang kilalang kumpanya ng logistic. Sinunog ang mga truck ng kargamento, brutal na inatake o pinatay ang mga driver, at nawasak ang milyon-milyong halaga ng stock, na nagresulta sa napakalaking pagkalugi ng kita. Ang mga pag-atake ay isang malaking pag-aalala para sa industriya. Mas malaki kaysa sa huling recession. Sa ngayon, napakapalad namin na wala kaming nararanasan na anumang issue, pahayag ni Jim. Kinuha ni Ted ang salaysay. Ngunit ang mga malalaking boss ay nakaalerto. Palagi silang nasa ikalawang palapag kasama ang pangkat ng seguridad, na sinusubaybayan ang sitwasyon sa ating mga truck. Wala akong ideya, sabi ni Ivana, na natakot sa sarili niyang kamangmangan. Kahit na nagtrabaho siya sa ika-36 na palapag, wala siyang kaalam-alam kung ano ang nangyari sa Jackson Logistics. Ang malungkot na mukha ni Juan Carlos sa nakalipas na 2 linggo ay may kabuluhan na ngayon sa konteksto ng bagong impormasyong ito. Malapit na tayong magtanghalian, sabi ni Ted, iniiba ang usapan. Oo, hindi pareho ang table namin kung wala ka, tumango si Jim. Siyempre, my treat, sang-ayon ni Ivana habang kumaway. And we'll go somewhere fancy, like Rice. It's a date, tawag ng mga guard sa kanya habang lumiko siya sa parking lot. Hindi napigilan ni Ivana na uulitin ang usapan nila ng 2 gwardya pauwi. Hindi niya kailangang maging isang henyo upang malaman kung may nagta-target sa mga kumpanya ng pagpapadala. Sandali na lamang bago nahanap ng Jackson Logistics ang sarili sa crosshair. Umaasa na lang siya na si Juan Carlos ay malayo sa kapahamakan. Ilang oras pagkatapos ng lunch Biyernes ng hapon, kinuha ni Ivana ang kanyang telepono at tinawagan si Brenda upang ipaalala sa kanya na siya ay uuwi ng late dahil sa team outing kasama ang iba pang mga assistant. Gaya ng dati, walang issue si Yaya sa panunood kay Aiden pagkatapos ng mga oras, at ilang minuto pa silang nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga plano para sa hapon. Nais ni Brenda na pumunta sa palengke sa rooftop para sa ilang prutas at gulay, at mas masaya si Ivana na kunin niya si Aiden. Sinadya niyang dalhin siya sa flea market, ngunit kahit papaano ay tila kinakain ng kanyang mga pagpapaganda sa bahay at pakikipaglaro kasama sina Isaac at Zoe ang kanyang mga katapusan ng linggo. Salamat, Brenda. Bigyan mo siya ng malaking smooch para sa akin, ngumiti si Ivana at ibinaba ang tawag. Ngayong alam niyang si Aiden ay may isang kaganapang hapon na pinaplano, maaari na siyang magpanggap na excited sa isang inuman na hindi kasama si Juan Carlos. Nang umalis siya ng 4:30 PM, ang iba pang mga babae ay nagkukunwari pa rin sa banyo. Sinubukan nilang kunin siya na sumali, ngunit tumanggi si Ivana, iginiit na magpatuloy upang magpareserba ng isang booth para sa kanila. Napagpasyahan niyang huwag nang pumasok sa trabaho ngayon dahil palaging isang bangungot ang paghahanap ng paradahan sa Crush Club. Natutuwa siyang makitang naghihintay na ang kanyang Uber sa entrance nang makalabas siya ng gusali. Nasa club siya sa loob ng wala pang 10 minuto,
At ang babaeng punong abala na kasuot ng latex dominatrix catsuit ay sapat na mabuti upang ipakita siya sa isang VIP booth kahit na hindi pa sila nakakapag-book. Kakaupo pa lang niya nang tumigil si Jose para kunin ang kanyang order, at nabuhayan siya ng loob nang makitang hindi nakadisplay ang mga pisngi niya ngayon, at medyo nakadamit siya, kahit na nakasuot ng masikip na pantalon. Isang leather harness sa ibabaw ng kanyang toned chest at isang collar sa kanyang leeg. Mula sa kanyang kasuotan at sa babaeng punong abala, hindi mahirap malaman na ang tema ngayong gabi ay BDSM. Ilang minuto silang nagkukwentuhan na parang dati na silang magkaibigan, at sinubukan niyang i-bump ang numero ng telepono ni Lydia mula sa kanya. Gumugol ng napakatagal na 5 minuto para kumbansihin siya kung bakit gusto niyang makipag-collaborate sa kanyang kaibigan sa isang makeup vlog. "Let me confirm with her first," sabi ni Ivana sa kanya habang inaabot niya sa loob ng bag niya ang phone niya. Siya ay lubos na nagdududa na ang kanyang bestie ay gusto pang angkunan ng video kasama siya, ngunit nagpadala pa rin siya ng text sa kanya sa group chat. "Kailangan mo akong tulungan. I mean, my idea has the potential to triple her fanbase, and of course, paalisin mo ako dito," muling pakiusap ni Jose sa kanya bago siya bumalik sa bar. Bumalik siya sa isang iglap, dala ang kanyang sparkling na tubig at isang cocktail. "Hindi ako nag-order niyan," sabi ni Ivana na tumango sa magarbong baso na nilagyan ng cute na neon green cocktail umbrella. "Sa kanya galing yan," tinuro ng waiter ang nag-iisang lalaking nakaupo sa desyerto na bar. Wala pang kalahating laman ang lugar, pero lulukso ito kasama ang karaniwang tao ng Biyernes ng gabi sa loob ng 1 oras o higit pa. Nagsindi ng sigarilyo ang lalaki at nagbuga ng usok sa direksyon niya, na pinananatili ang mahigpit na pakikipag-eye contact sa kanya. Mahirap sabihin ang kanyang edad dahil malayo siya, ngunit nahulaan ni Ivana na hindi siya maaaring mas matanda sa kanya. Maaari siyang sumumpa na nakita niya ang isang maliit na ngiti sa mga labi nito nang isawsaw nito ang ulo sa kanya sa isang maikling tango, kahit na hindi niya nakikita ng malinaw ang features nito mula sa itaas. Bahagyang naiinis sa kanyang bastos na pag-aakalang tatanggap siya ng inumin mula sa kanya, halos hindi niya kinilala ang presensya nito nang ibinalik niya ang tingin kay Jose. "Habang pinahahalagahan ko ang kilos, sabihin sa kanya na makakabili ako ng sarili kong inumin." Natigilan ang waiter sa announcement niya. Ipinilig niya ang kanyang maitim na ulo, ang kanyang manipis na labi ay kumikibot pababa habang nakakunot ang kanyang noo sa kanya. "Hindi mo ba alam kung sino yon?" Hindi ginawa ni Ivana, at hindi man lang siya nabagabag sa kanyang napakaligayang kamangmangan. "Ayoko, at hindi ako interesado. Gusto ko kung ako sayo." Inilagay ni Jose ang tray sa cube at umupo sa tabi niya. Si Alexei iyon, kalahati ng Ivanov twins. Ang isa naman ay si Andrei. Mga tagapagmana sila ng Aeroshipping. Bilyon-bilyon ang halaga ng kanyang pamilya. "So?" tanong ni Ivana. "Bilyonaryo rin ang ama ng kanyang anak. Mas kailangan pa kaysa sa net worth ng lalaki para mapuno ng mga bituin ang kanyang mga mata. Kaya, kung ayaw mong mabuhay sa natitirang bahagi ng iyong buhay sa matinding kahirapan, tatanggapin ko ang inumin kung ako sayo." Maaring buksan ni Alexei ang mga mundo na ang mga mortal na katulad natin ay maaari lamang mangarap na kilala niya ang lahat, at kahit na ang presidente ay naka-speed dial. Hindi pa rin ako humanga. Binuksan ni Ivana ang cover ng bote at ibinuhos ang laman sa loob ng baso niya. "Sino ka?" Napaungol si Jose sa kanyang mga kamay at nagpatuloy sa kanyang Ivanov 101 lesson. Kapag nagpadala si Alexei ng inumin, babae at lalaki, isip mo huwag tumanggi, kumaway sila, ngumiti at tumanggap. Pero halos hindi pinansin ni Ivana. Ang kanyang telepono ay higit na nakakabighani kaysa sa aralin ni Jose sa isang lalaking hindi niya planong makasama. Tiningnan niya ang group chat at halos mabulunan siya ng tubig nang makita niyang sumagot si Lydia, at natuwa siya na ibahagi niya ang mga contact details niya kay Jose. "Well," ngumisi ito sa kanya. "Mukhang ang swerte mong araw." Pumayag naman si Lydia. Ang kanyang bagong kaibigan ay nagliliwanag sa balita. "Ang mga inumin ay nasa akin ngayong gabi, kahit anong gusto mo." Anunsyo niya habang sinesave ang mga detalye ni Lydia sa kanyang telepono. "Anyway,
Gaya ng sinasabi ko tungkol kay Alexei. Ayokong malaman ang tungkol sa kanya Jose, tinaas ni Ivana ang kamay niya, pero sa di malamang dahilan, hindi napigilan ng waiter ang sarili, nagpatuloy lang siya sa pagsasalita. May koneksyon ang kanyang pamilya sa underworld ng Rock Castle. Droga, prostitution, baril, lahat ng naiisip mo, hawak nila. At gusto mong tumanggap ako ng inumin mula sa kanya. Initian siya ni Ivana. Bueno, kapag sinabi mo yon, ngumiti si Jose ng nakakatakot at kinuha ang kanyang tray at ang inumin. Ibabalik ko ito, hindi siya magiging masaya. Bago pa makapagsalita si Ivana ay isang mahabang anino ang bumungad sa kanya. Tumingala siya para harapin ang nanghihimasok at napakunot ang noo ng ang kanyang mga mata ay nakalok sa mga berde ni Alexei Ivanov. Isang nagyayelong panginginig ang gumapang sa kanyang gulugod nang maalala niya ang isa pang pares ng malamig na berdeng mata at blonde curl. Sa kanilang wheat-colored hair at emerald eyes, ang dating ni Juan Carlos at si Alexei ay maaaring pumasa sa magkapatid. Sila ay kahit na ang malamig, kalkulasyon tumingin pababa tapik masyadong. Pero duda si Ivana na magkarelasyon sila. Nabanggit sana ni Jose si Laura sa kanyang Ivanov 101 lesson kung sila ay. Ngayong malapit na siya sa kanya, nakita ni Ivana kung gaano kaanghel si Alexei, at ang napakamahal na dark suit at parehong maitim na sando na suot niya ay tiyak na nakadagdag sa kanyang pang-akit. Naiintindihan niya kung bakit hindi tumanggi ang mga babae at lalaki sa inumin mula sa lalaki. Ngunit isang bagay sa kanya ang nagpasindek sa kanya, at alam niyang hindi lang ito ang katotohanan na konektado siya sa mga mandurumog. Hindi, ito ay mas malalim kaysa doon, at ang kanyang bituka ay sumigaw sa kanya upang tumakbo para sa kanyang buhay. Ang malamig at nakakatusok na titig nito, gayunpaman, ay napahawak sa kanya. Inayos siya sa kanyang upuan. I'm sorry for the interruption, pero kailangan ko lang lumapit at magpakilala. Ang kanyang malalim, mainit na boses, malinaw sa banyagang accent na inaasahan ni Ivana mula sa kanyang pangalan, higit pa kaysa sa ginawa para sa berdeng shards sa kanyang mga mata. Biglang naalala ni Jose na mayroon siyang ibang mga booth na titingnan at mabilis na nagdahilan. Naiwan si Ivana na mag-isa kasama ang one half of the Russian mob. Alexei Ivanov, nakangiting sabi ng lalaki at inilahad ang kamay sa kanya. Siyempre, ayaw niya pero wala siyang kapangyarihan laban sa mapuwersang alindog nito. Parang puppet sa isang string, kinuha niya yon, halos mapaatres ng halikan niya ang kamay niya. Ivana, mahinang sabi niya. Walang apelyido. Nanatili ang ngiti ni Alexei sa kanyang mga labi ngunit hindi ito nakarating sa kanyang mga mata. Nanatili ang mga ito sa sobrang lamig at nakakatakot, nakita ni Ivana ang sarili na lumilingon sa kanyang paligid, galit na tinitingnan ang lugar para kay Clara at sa iba pang mga assistant. Ivana na lang, sabi niya, idiniin ang sarili sa plush seat, lumuwag ang balikat niya sa pagkatalo nang wala siyang makitang tao mula sa Jackson Logistics. May mali ba sa pinadala kong inumin? May gusto ka bang iba, marahil? Kaya niyang bumili ng sarili niyang inumin. At dito na po, nagtatapos ang part 39 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.